Magandang araw mga paps. So panibagong video na naman tayo. Sa video natin to, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-apply kay Moovit, kung ano ang mga requirements, kung ano ang mga dapat gawin, at ang step by step process ng application kay Moovit. Kaya tara, umpisa na natin to. Siyempre, ang una nating dapat gawin ay i-prepare ang mga requirements kay Moovit. At ang una dito ay yung driver's license. Kailangan professional siya, hindi pwede yung non-pro, at siyempre kailangan updated siya o hindi expire. Pangalawa naman ay yung ORCR. Sa ORCR kailangan siyempre hindi siya expired. At kung hindi sa'yo nakapangalan yung motor o yung papel ng motor, kailangan mo ng authorization letter ng may-ari. Kailangan mo rin ng photocopy ng valid ID ng may-ari na may 3 pirma. Kung second hand mo naman nabili yung motor na gagamitin mo, kailangan mo ng deed of sale. Yung deed of sale, kailangan naka-notarize siya. Ang pangatlong requirements, yung NBA clearance. Kailangan yung NBA clearance, syempre updated siya, saka hindi siya expired. Pero kung kukuha ka naman ng NBA clearance, madali lang naman yun. Okay naman. Kasi ino-honor naman nila kahit yung resibo lang muna. To follow na lang yung pinaka NBA clearance. Sa police clearance naman, kailangan updated din siya. Hindi din siya expired. Bali yung NBA clearance saka police clearance, pwede siyang to follow. Pero depende pa rin yan kung hindi masyadong mahigpit dun sa hub o petsa ng pag-a-applyan nyo sa Moovit. At syempre, ang pinakamahalaga yung motor. Kailangan may motor kayo syempre na gagamitin. Ang pinaka-updated na year model ngayon ay kailangan 2020 year model ang pwedeng i-apply kay Moovit. So kung okay na kayo sa lahat ng requirements, ang susunod yung dapat gawin bago kayo mag-apply, yung i-download nyo yung Grab Driver app. Bali ito yung application na ginagamit ng mga rider ni Moovit. So pag wala pa kayong Grab Driver app, pwede nyo siyang i-download sa Google Play Store. At pag na-download nyo na siya, pagbukas nyo sa kanya, may mga pipilapan kayo, yung mga personal details nyo. At yung mga kinuha nyong mga requirements, i-upload nyo dun sa mismong app bago kayo pumunta. Kailangan nyo mapilapan lahat ng required na pilapan dun sa app. Kasi pagdating nyo dun sa Moovit facility, ipapa-download din sa inyo at papapilapin din sa inyo yung mga required na pilapan dun sa Grab Driver app. Kaya mas maganda kung ma-download nyo na siya at mapilapan nyo na siya para pagdating dun, dire-diretso na rin yung process nyo. So nakapaganda na tayo para makapag-apply kay Moovit. Ang susunod natin gawin ay tignan natin ang available schedule ng application kay Moovit. So pwede nyo siya makita sa mga Facebook groups o mga vlogger ni Moovit. Kagaya nila ProRider, nila Katropa. Basta sa Facebook, search nyo lang yung Moovit Hiring. Makikita nyo na doon kung ano yung pinaka-update sa mga kung kailan pwede mag-apply sa Moovit. Kasi may mga spot activation na ginaganap sa mga barangay o mga lugar kagaya ng Bulacan, Cavite, Rizal. Medyo malalayo sa hub nila. Kaya mas maganda kung updated kayo sa mga spot activation, kasi kung mas malapit kayo doon, mas maganda. Dalawa kasi yung Moovit training facility na pwedeng applyan kay Moovit. Isa dun sa sa Grab Marikina warehouse, dun sa main office. Makikita nyo siya sa map, sa Google Map. Search nyo lang Grab Warehouse Marikina. At ang pangalawa naman ay dun sa mga spot activation area. So kung nakakuha na kayo ng schedule kung kailan at kung saan kayo mag-a-apply, ay doon na tayo sa mismong steps ng application. So ang pinakaunang step pag mag-a-apply kay Moovit, yung registration. Lahat ng requirements nyo
ipapakita nyo dun sa registration area yung mga hard copy nila, yung driver's license, ORCR, authorization letter, yung NBA clearance, yung police clearance. Papakita nyo yan sa registration area. Hindi nyo na kailangan ipapotocopy pa yung mga requirements nyo kasi ipipicturean lang din naman yan doon. Ito-double check lang nila, lalo na yung mga malalabong sinabit nyo doon nilapa nyo doon sa Grab application. So kapag okay kayo doon sa registration, bali bibigyan kayo ng papel doon para makapunta na kayo doon sa step 2. Doon sa vehicle inspection. Bali dito sa vehicle inspection, tip ko sa inyo, mas maganda kung stock ang motor nyong gagamitin. Kasi dito sa vehicle inspection, isi-check nila yung motor nyo kung pwede ba siya gamitin sa Move It. At ang mga chine-check nila sa vehicle inspection ay yung mga side mirror, kung standard ba siya, yung sa mga ilaw, yung headlight, yung signal lights, yung tail light, at yung brake light. Chine-check din nila yung tambucho, lalo na dun sa heat guard. Kailangan may heat guard yung motor nyo. At yung mga gulong, chine-check din nila kung hindi pa pudpud. Kaya mas maganda kung stock yung motor nyo para iwas abala na sa vehicle inspection. Mas madali kayo makapag-proceed sa pangatlong step. At yung pangatlong step nga pala, doon na tayo sa skills assessment. Yung skills assessment, dito malalaman ni Move It kung kaya nyo ba talagang maging Move It motorcycle taxi rider. Bali dito malalaman kung kaya nyo balansehin yung motor nyo nang may pasahero. Bali kung kabisado nyo naman yung motor nyo, wala naman kayong dapat ipag-alala dito. At saka bago sila mag-skills assessment, ino-orient naman kayo kung ano ang dapat nyong gawin. Binibigyan kayo ng tips at diskarte dun sa mismong skills assessment. Kaya magkakaroon kayo ng idea. Saka tip nga pala mga paps, kapag hindi pa kayo nakasalang, manood muna kayo sa mga nauna sa inyo para may idea kayo kung ano ang diskarte dun sa mismong test. Bali ang mahirap lang naman dun sa skills assessment para sa akin, yung 8, yung slalom na tinatawag nila o yung zigzag, saka yung rotonda. Yun lang ang kailangan yung paghandaan o tignan kung paano ang tamang diskarte sa kanya. Kailangan nyo lang mag-clearance ng maayos sa bawat pagliko nyo at may diskarte para doon. Makikita nyo siya mismo ay kapag nandun na kayo o nakasalang na kayo sa skills assessment mismo. Saka pinaka-tip ko sa inyo, huwag kayong kabahan. So kapag okay na kayo dun sa skills assessment, dun na kayo sa magagandang part na. Bali sa activation area. Sa activation, i-activate na yung Grab driver app. Do-double check ulit lahat. Do-double check yung requirements nyo, yung application nyo, at saka yung mismong papel na binigay sa inyo. Kung nakapasa ba kayo sa mga area na dapat nyo ipasa. At kung wala naman kayong problema, okay naman kayo lahat, pasa nyo naman lahat, i-activate na agad yung pinaka-application nyo. Pag tapos na kayo sa activation, ang susunod na step, yung releasing ng gears. Bali dito sa releasing, ibibigay sa inyo yung mga previous na ibinigay ni Move It. Kasama na dyan yung helmet, yung long sleeve, yung vest, yung raincoat, at saka yung pre-top up. Pero depende pa rin yan sa lugar at petsa kung kailan kayo nag-apply. Kasi pabago-bago ng mga previous si Move It. Kaya huwag kayo masyadong mag-expect na makukuha nyo lahat. Kasi kung ano lang yung pinaka-binibigay ni Move It, yun lang ang makukuha nyo talaga. So, pagkatapos nyo sa releasing, congrats mga paps. Isa na kayong ganap na Move It rider. At pwede na kayong bumiyahe. Disclaimer lang mga paps. Ang lahat ng sinabi ko ay base lamang sa aking experience nung nag-apply ako kay Move It. At sa mga nakikita ko, nung nag-apply din ng kapatid ko kay Move It.
Sana nakatulong tong video natin na to. Lalo na doon sa mga nagbabalak mag-apply kay Mubit. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klase ng video, paki-like, share, and subscribe na lang sa channel ko. At kung may mga katanungan pa kayo at gustong malaman tungkol kay Mubit, paki-comment na lang din sa baba para masagot natin yan o magawa natin ng panibagong video. Kaya hanggang dito na lang siguro mga paps. Kita-kits na lang sa kalsada. Ride safe palagi. Bye-bye!